Sa isang madilim at nakakatakot na silid, umiiyak si EJ habang nakaluhod, sinasabi niyang hindi i-deserve ang nangyayari dahil wala naman siyang ginawang mali. Bigla siyang binaril ng isang misteryosong babae at itinapon mula sa eroplano. Pero kahit may butas na ang noo niya, dumilat pa rin si EJ. Dito nagsimula ang lahat, 7 taon na ang nakalipas. Noon, papunta si EJ sa isang interview sa isang napaka-prestihiyosong kumpanya nang biglang may lalaking tumakbo sa gitna ng abalang kalsada at nabangga ng kotse. Nilapitan ni EJ ang lalaki, ngunit namatay ito habang mahigpit na nakakapit sa braso niya, dahilan para matulala si EJ sa gulat. Pagdating ng interview, dala pa rin ni EJ ang trauma sa nakita kaya hindi siya makasagot ng maayos. Dahil dito, hindi siya natanggap sa trabaho. Matapos mabigang makakuha ng maayos na trabaho, nakapagtapos si EJ ng kolehiyo na may malaking utang sa estudyante, kaya napilitan siyang magtrabaho bilang tagahatid ng pagkain at waiter. Hindi siya matulungan ng pamilya niya dahil patay na ang kanyang ama at janitress naman ang ina na matagal nang nagsasakripisyo para mapagtapos siya sa pag-aaral. Patuloy pa rin si EJ sa pagpapadala ng mga resume sa iba't ibang kumpanya, ngunit palagi siyang nabibigo makakuha ng full-time na trabaho. Pagkalipas ng 7 taon ng pagtatrabaho sa mga part-time na trabaho, sa wakas ay nakakuha si EJ ng panibagong pagkakataon na ma-interview sa parehong malaking kumpanya. Napahanga si Tayo, ang interviewer, sa kanyang resume, kaya umalis si EJ na puno ng pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsabing nawala ang lahat ng perang ininvest nila dahil naglaho ang taong pinagkatiwalaan nila. Agad na nagtungo si EJ sa apartment ng kaibigan at malakas na kumatok, ngunit walang sumasagot. Dahil yun na ang lahat ng ipon niya, nagalit siya at sinimulang hampasin ang pinto gamit ang fire extinguisher hanggang sa mapaluhod siya at tuluyang mabasag ang loob. Makalipas ang ilang sandali, nadala siya sa istasyon ng pulis dahil sa pagkasira ng ari-arian. Nakiusap siya sa mga pulis na hulihin ang kaibigan niya, ngunit wala silang magawa dahil hindi labag sa batas ang mawalan ng puhunan sa palyadong negosyo. Kinagabihan, pinuntahan ni EJ ang nobya niyang si Jisoo. Nakita niyang bumaba ito mula sa isang kotse at may lalaking nag-abot dito ng mga bulaklak. Pagkaalis ng lalaki, nilapitan ni EJ si Jisoo na agad nakaramdam na amoy alak siya. Sinabi ni Jisoo na kakaunti lang ang mga araw na nakapagtrabaho si EJ ngayong buwan at iniabot niya rito ang isang sobra. Ngunit inisip ni EJ na parang limos yun, kaya napagtanto niyang pabigat na lang siya. Dahil alam niyang wala nang patutunguhan ang relasyon nila, nakipaghiwalay siya kay Jisoo. Pagkatapos noon, umuwi siya sa kanyang apartment ngunit laking gulat niya nang makita na pinaalis na siya ng may-ari at kinuha na rin ito ang kanyang deposito bilang bayad sa mga naantalang renta. Nakalagay sa labas sa ilalim ng ulan ang lahat ng gamit ni EJ, kaya ginawa niya ang lahat para mailigtas ang ilan. Ngunit dahil kulang ang espasyo, marami pa rin siyang nawalang gamit pagsapit ng umaga. Matapos matulog sa malamig na sahig, nakatanggap si EJ ng mensahe mula sa kumpanya, hindi siya pumasa sa interview. Matapos ang isa na namang pagwawalang bahala sa buhay, napagdesisyon na ni EJ na ayaw na niyang mabuhay pa. Sa gitna ng lungsod, tinapos niya ang lahat habang tinatanggihan ang tawag ng kanyang ina. Pagkatapos ay binalot siya ng dilim sa loob ng ilang segundo, at nang magulat siya, nasa loob na siya ng isang pribadong eroplano. Nang makita niya ang refleksyon niya sa salamin, nagulat siya dahil iba na ang mukha niya. Sa sandaling yun, napansin niya ang misteryosong babae na nakaupo malapit sa kanya. Hawak ng babae ang kanyang sulat na pamamaalam, ngunit bigla niya itong sinunog gamit ang kakaibang kapangyarihan bago alisin ang kanyang shades. Sa ilalim nito, kumikislap ang kanyang mapulang mga mata. Bigla namang dinala si EJ sa isang nakakatakot na lugar kung saan may isang napakataas na tore sa gitna ng pulang dagat at mga demonyong pilit na umaakyat dito. Ipinahayag ng babae na siya si kamatayan at dinala niya si EJ roon upang parusahan dahil ginawa raw niya siyang katatawanan. Hinawakan siya nito sa leeg at itinapon mula sa tore, dahilan para habulin siya ng mga halimaw habang siya ay nahuhulog. Napakaraming nilalang ang naghihintay sa tubig sa ilalim, ngunit nang bumagsak siya, bigla siyang nagising muli sa eroplano at nasa katawan pa rin ng ibang tao. Naroon din si kamatayan at ipinaliwanag nito na mamamatay pa si EJ ng 12 beses bilang parusa. Ang kanyang kaluluwa ay papasok sa mga katawan ng 12 taong malapit ng mamatay, at anuman ang mangyari, mamamatay pa rin siya sa bawat pagkakataon. Ngunit kung sakaling makaiwas siya sa kamatayan kahit isang beses, maaari niyang manatili ang buhay na yon. Hindi na ito ininda ni EJ dahil gusto na rin niyang matapos ang lahat, pero nang maglaho si kamatayan, biglang pumasok ang eroplano sa isang malakas na bagyo. Habang hindi niya namamalayan, kinabahan siya at agad nagsuot ng life jacket at itinagilid ang seatbelt. Lumapit ang flight attendant at ipinaliwanag na ito ay simpleng turbulence lamang. Ilang minuto ring yumanig ang eroplano bago ito muling naging matatag, kaya iniwan ng attendant si EJ mag-isa. Habang litong-lito pa rin, nagmasid si EJ at napagtanto niyang nasa katawan siya ng isang napakayamang lalaki. Biglang pumasok sa isip niya ang isang kumikislap na batong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa taong pinasukan niya.
Ang lalaking yun ay ang CEO ng kumpanyang pinag-applyan ni EJ noon, at buong buhay nito ay nabubuhay sa yaman. Si Theo ang kanyang nakatatandang kapatid at magkaribal silang dalawa mula pagkabata, palaging nag-aagawan sa lahat, pati na kung sino ang magiging pinuno ng kumpanya. Dahil sa pagsisikap ng lalaking yon, nakuha niya ang tiwala ng kanilang ama at kalaunan ay napili bilang bagong CEO. Nasiyahan si EJ sa marangyang pamumuhay na yun at nagpasya siyang gusto niyang manatili rito. Ngunit bigla na lang sumabog ang isang makina ng eroplano. Bumagsak ang eroplano ng napakabilis, kaya kailangang umiwas ni EJ sa mga nagliliparang gamit bago siya nakabalik sa kanyang upuan para isara ang seatbelt. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang eroplano ngunit nabigo siya, at mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa magkaroon ng malaking butas sa gilid ng eroplano. Nahigop palabas ang piloto at ang flight attendant, at walang nagawa si EJ kundi panuorin ang malakas na pagsabog na tuluyang lumamon sa eroplano. Nasunog siya hanggang sa mamatay. Pagmulat niya, nasa madilim na silid na naman siya, ngunit ngayon ay tila isang tuyong lugar na may nakakatakot na pintuang kumikislap at mesa para kay kamatayan. Sa ibabaw ng mesa, may orasan na nagbibilang ng natitirang buhay ni EJ. Habang nilalagyan ni kamatayan ng mga bala ang kanyang baril, ipinaliwanag niya na patay na talaga ang mga kaluluwang pinapasukan ni EJ, kaya hindi niya ninanakaw ang buhay ng mga ito, binibigyan lang niya ng panibagong pagkakataon ang kanilang mga katawan. Kung mabibigo siyang mabuhay sa lahat ng pagkakataon, diretso siya sa impyerno. At upang ipakita ang mangyayari, dinala siya ni kamatayan sa likod ng pintuan kung saan naisalayan ni EJ ang mga hindi may paliwanag na kababalaghan at mga nilalang na nakakatindig balahibo. Nang ibalik siya ni kamatayan, tuluyan siyang nabasag at bumalik sa simula ng kanyang pagkahulog. Hindi niya maintindihan kung bakit siya karapat-dapat mapunta sa impyerno, kaya ipinaliwanag ni kamatayan na ang kasalanan niya ay nakita niya si kamatayan bago pa siya nito matagpuan. Dagdag pa nito, depende sa mga gagawin niya. Kung makaliligtas siya sa isa sa 12 buhay, maaari pa siyang makaiwas sa impyerno. Nagpasya si EJ na susubukan niyang mabuhay, kaya binaril siya ni kamatayan upang ipadala sa kanyang ikalawang buhay. Pagmulat niya, nahuhulog siya mula sa eroplano sa panibagong katawan, suot ang isang sports jumpsuit ngunit walang parachute. Habang nagpapanik siya, nakita niyang may 3 lalaking sabay na tumalon at may dalang mga kamera. Isang lalaki ang sumalaw sa kanya para tulungan siya, at sa sandaling yun, pumasok muli sa kanyang isip ang kumikislap na bato. Ang katawan na ito ay pagmamay-ari ng isang lalaking adik sa matitinding karanasan, mahilig sa mga extreme sports, at kilala sa paggawa ng mga mapanganib na hamon. Dahil dito, nakapagtala siya ng 4 na Guinness World Records. Sa araw na ito, gagawin niya ang isang hamon na walang kasiguruhan sa buhay, ang tumalon mula sa 1,000 milya sa taas ng lupa nang walang parachute at tatangkain niyang lumapag sa isang safety net. Ipinapalabas ito ng live sa pambansang telebisyon, at kung magtatagumpay siya, makatatanggap siya ng 3 bilyong piso mula sa kanyang sponsor. Sa alaala ng sponsor, makikita ang isang lalaking naglalaro ng lighter. Ang ideya ng ganoong kalaking halaga ng pera ay nag-udyok kay EJ na tapusin ang hamon, kaya itinulak niya ang lalaking tumutulong sa kanya at nagpatuloy sa pagbagsak ng napakabilis. Kahit nawala na ang orihinal na kaluluwa ng katawan, nanatili ang mga kakayahan nito kaya nakaramdam si EJ ng kumpiyansa at kakaibang kasabikan. Pagdating niya sa babagsakan, hindi niya nataman ng net at bumagsak siya diretso sa lupa, agad na namatay. Muling napunta si EJ sa madilim na silid at nagreklamo na hindi patas na ituring siyang makasalanan, dahil sa tingin niya wala naman siyang sinaktang tao nang wakasan niya ang sarili niya. Ngunit sinabi ni kamatayan na makasarili siya dahil hindi niya alam na nakasakit siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay binaril siya nito upang ipadala sa kanyang ikatlong buhay. Nagising siya sa katawan ng isang binatilyo sa isang paaralan at napansin niyang may kaklaseng natatawa habang pinapanood ang video ng pagkamatay ng lalaking tumalon mula sa eroplano. Napagtanto ni EJ na lahat ng buhay na ito ay nagaganap sa iisang realidad. Sandaling naisip niyang saktan ang kaklase, ngunit biglang pumasok sa isip niya ang kumikislap na bato. Ang binatilyong ito ay nawala ng ama sa edad na 5 taon at pinalaki ng kanyang inang mag-isa. Masipag ang ina sa pagtatrabaho para maibigay ang mga pangangailangan ng anak. Nais ng batang ito na ma-proud sa kanya ang ina, ngunit ayaw niyang pumasok sa paaralan dahil palagi siyang inaapi ni Jin-sang at ng barkada nito. Pinagdadahas siya, ninanakawan, at ginagawa ng mga kalokohang biro tulad ng pagbubuhos ng gata sa kanya habang kinukuhanan ng video. Ngunit hindi niya ito sinasabi sa ina upang hindi ito mag-alala. Dahil sa tuloy-tuloy na pang-aapi, naramdaman ng binatilyo na parang impyerno na ang eskwelahan, at ang mga nang-aapi sa kanya ay mga demonyo. Kaya naisip niyang tapusin na ang kanyang buhay. Napagtanto ni EJ na para makaligtas, kailangan lang niyang huwag gawin ang bagay na yon. Habang nag-iisip siya, lumapit si Jin-sang at pinaalalahanan siyang magdala ng gatas, sabay suntok sa kanya. Tumanggi si EJ na maging biktima at hinabol niya ito, sabay pinatumba gamit ang upuan. Sinubukang pigilan siya ng isa sa mga kaibigan ni Jin-sang, ngunit mabilis niyang napabagsak ito at itinulak si Jin-sang hanggang sa mabangga sa bintana.
Hiniling niyang humingi ito ng tawad, ngunit biglang may sumuntok sa kanya mula sa likod. Isa itong matipunong binatilyo na nagngangalang Taesok, na agad siyang pinigilan at binugbog. Hinawakan siya ni Taesok at ng isa pa habang binubugbog siya ni Jinsang, samantalang nanunood lang ang mga kaklase sa takot. Dumating ang teacher at natigil ang lahat, ngunit pagkatapos ng klase, muli siyang hinuli ni Jinsang at ng grupo nito para muling bugbugin. Sa bandang huli, kahit si Taesok ay nakaramdam ng awa at sinabihang tigilan na ni Jinsang ang ginagawa, ngunit hindi ito nakinig at nagpatuloy sa pananakit. Tumigil lamang ito nang mapansin ng babaeng gusto niya na nakatingin sa kanila. Pagkatapos noon, nagtungo si EJ sa bahay ng binatilyo at natigilan nang makita ang mga litrato at mga paalala ng ina nito, na nagbabalik ng alaala ng sarili niyang ina. Madalas iwanan siya ng kanyang ina ng hapunan bago pumasok sa trabaho, kahit pagod na ito. Minsan, sinasamahan ni EJ ang ina sa trabaho upang tulungan ito, bago sila sabay na umuwi. Pag-uwi ng ina ng binatilyo, napansin niyang tila mas magalang na ang anak niya. Halos maiyak si EJ habang naaalala ang sarili niyang ina. Kinabukasan, nilapitan ni EJ si Taesok sa banyo at tinanong kung bakit hinahayaan itong utusan siya ni Jinsang gayong mas malakas naman siya rito. Ipinaliwanag ni Taesok na ang tunay na pinuno ng paaralan ay isang nakatatandang estudyante at miyembro si Jinsang ng grupo nito. Kapag nakialam sila kay Jinsang, siguradong paparusahan sila ng mga nakatatandang estudyante. Pagdating ng tanghalian, sinaktan na naman ni Jinsang si EJ, kaya gumanti ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng mangkok ng noodles sa ulo ni Jinsang. Habang naglalakad palayo si EJ, inutusan ni Jinsang si Taesok na habulin siya, ngunit tumanggi si Taesok dahil gusto niyang kumain ng tanghalian. Sinabihan pa niya si Jinsang na maghugas na lang ng ulo, kaya nagtawanan ang lahat. Sa isang alaala, ipinakita na sinabi ni EJ kay Taesok na huwag makialam dahil may plano na siya. Dahil sa kahihiyan, lumapit si Jinsang sa mga nakatatandang estudyante at humingi ng tulong. Agad namang dumating ang grupo ng mga ito sa silid-aralan, handang makipag-away. Ngunit nang makita ng leader na gusto lang ni Jinsang na ipabugbog ang isang mahina at maliit na kaklase, nagalit siya at tinawag si Jinsang na duwag. Ayaw niyang madungisan ang pangalan ng kanilang grupo dahil sa isang duwag, kaya hinawakan niya si Jinsang at sinabihan itong huwag nang lalapit muli sa kanila. Ipinagmamalaki ni EJ ang kanyang tagumpay at tinukso pa si Jinsang dahil sa pagkakahiya. Nang susugurin siya ni Jinsang, nauna si Taesok at sinuntok ito. Simula noon, nawalan na ng respeto ang lahat kay Jinsang. Habang tumatakbo itong palabas ng silid, nakita niyang magkasama ang babaeng gusto niya at ang leader ng mga nakatatandang estudyante. Kinagabihan, nagjogging si EJ at muntik na siyang mabangga ng truck, ngunit nakapreno agad ang driver kaya ligtas siya. Dahil sa pagkabigla, hindi niya napansin si Jinsang na dahan-daang lumalapit mula sa likuran at hinampas siya ng ladrilyo, dahilan para matambe siya. Pagkatapos, paulit-ulit siyang binugbog hanggang sa mamatay. Muling napunta si EJ sa madilim na silid at sumigaw kay kamatayan. Sa galit nito, itinapon siya sa pader, tinapakan ng mukha niya, at saka siya binaril upang ipadala sa kanyang ika-4 na buhay. Pagmulat niya, nasa katawan siya ng isang lalaking bihag na iniinteroga. Binuhusan siya ng tubig ng grupo ng mga mapanganib na lalaki at tinanong kung saan niya itinago ang babae at ang pera. Nang hindi siya sumagot, tinakat siyang bubutasan ang mata niya, kaya sinabi niyang magsasalita siya. Ngunit dahil wala pa ang mga alaala ng katawan na ito, humiling siya ng kaunting oras. Sa halip, tinakat siya ng mga lalaki gamit ang maso. Sa kabutihang palad, dumating ang kumikislap na bato at ipinakita kay EJ ang lahat ng impormasyon. Napag-alaman niyang ang katawan na ito ay kabilang sa isang kriminal na organisasyong tumatanggap ng mga kliyente sa iba't ibang panig ng mundo. Ang trabaho nila ay mag-ayos ng mga problema sa kahit anong paraan, kahit pa sa pamamagitan ng pagpatay. Isang araw, umibig siya sa kasintahan ng kanyang amo. Nang sabihin ng babae na gusto na nitong tumakas mula sa buhay na puno ng karahasan at kasinungalingan, inalok niya itong tumakas silang dalawa. Ninakawan niya ang amo ng 10 bilyon at itinago ito sa isang ligtas na lugar. Ngunit bago pa man sila magkita ng babae, nahuli siya ng kanyang mga kasamahan. Nang ma-realize ni EJ na taglay niya ang kahangahangang kakayahan ng lalaking ito, nagsimula siyang lumaban. Ginamit niya ang upuan bilang sandata hanggang sa mabasag ito. Nakailag siya sa isang patalim at dahil doon, aksidenteng nasaksak ng isang lalaki ang kasama nito. Sa halip na matakot, nagpatuloy si EJ sa pakikipaglaban. May mga sandata at kagamitan sa pader, kaya pinatay niya ang ilaw at kinuha ang flashlight upang magamit ito sa labanan. Nagsimula ang matinding bakbakan sa dilim at isa-isang napatay ni EJ ang lahat ng tauhan ng grupo. Pagkatapos, inisip ni EJ na sa mga kakayahan ng taong ito, kaya niyang mabuhay sa kahit anong sitwasyon. Kaya napagpasyahan niyang kunin ang pera at tumakas. Kinuha niya ang cellphone ng lalaki at ninakaw ang isang motorsiklo para makatakas. Doon niya nalaman na ang lahat ng nangyari ay naganap sa likod ng isang malaking truck. Habang mabilis siyang tumatakbo sa lansangan, nalaman ng kanyang amo ang nangyari at natukoy ang lokasyon ni EJ sa pamamagitan ng cellphone.
Ipinadala ng amo ang lokasyong yun sa lahat ng mga manghuhuli sa paligid, at nangako ng malaking gantimpala sa sinumang makakahuli kay EJ. Pagdating ng eksenang to, nagsimula na ang matinding habulan sa tulay ng lungsod. Pinagbabaril ng mga ahente si EJ pero mabilis niyang naiwasan lahat ng bala at nagtago muna sa likod ng isang truck. Nang makaposisyon siya sa likod ng mga sasakyan ng kalaban, ginamit niya ang motor para agawin ang baril ng isa, tapos nagmaneho ng parang baliw habang tumatakas. Dahil sa kakaputok ng isa sa mga manghuhuli, natama nito ang ibang mga kotse at nagdulot ng sunod-sunod na banggaan. Hindi pa doon natapos dahil dumating din yung truck na unang hamuli sa kanya, sinusubukan siyang harangan sa tulay. Pero dahil sa mga sasakyang nagkabanggaan, nagkaroon ng malaking pagsabog at tumalon lang si EJ papunta sa kabila na parang eksena sa pelikula. Pagkalampas niya sa tulay, sumunod pa rin ang mga nakamotor at pati mga pulis, kaya lalong lumala ang habulan. Nang malapit na siya sa delikadong kalsada, binilisan niya lalo ang takbo kaya nagbanggaan ang mga sasakyan at tuluyang nabarahan ang daan para sa mga pulis at ibang humahabol. May ilan pa ring nakamotor na sumusunod, kaya biglang pumasok si EJ sa loob ng isang mall. Mabilis siyang nagmaneho hanggang sa mapunta sa gitna ng mall na napapaligiran ng mga kalaban. Doon niya napansin ang elevator, kaya agad siyang pumasok at naisara ang pinto bago pa siya maabyute ng isa sa mga motor. Pag-akyat niya sa rooftop, tumalon siya mula roon at diretsyong lumanding sa isang party pool. Dahil nabasa ang cellphone niya, tumigil na ang tracking signal, ibig sabihin, hindi na siya mahahanap ng mga kalaban. Matapos makaligtas, pumunta si EJ sa pier para makipagkita sa babae. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, agad siyang niyakap ng babae, at ramdam ni EJ kung gaano kamahal ng lalaking dating may katawan na ito ang babae. Sinabi ni EJ kung saan nakatago ang pera para makuha nila ito. Pero bigla siyang binaril ng babae, at doon niya nalaman na niloko lang siya. Plano na pala talaga ng babae na traidorin siya. Muli siyang nagising sa madilim na kwarto, at naririnig niyang tumatawa si Kamatayan. Pero ngayon, hindi na siya nainis. Alam kasi niyang hindi niya binigay ang eksaktong lokasyon ng pera, kaya plano niyang hanapin ito sa susunod niyang buhay. Pagkabaril ulit sa kanya ni Kamatayan, nagsimula ang ikalimang buhay ni EJ. Pagmulat niya, nasa loob na siya ng kulungan ng mga kabataan, maliit at masikip ang selda kaya halos mabaliw siya sa takot. Mabuti na lang dumating ang isang gwardya para ilipat siya sa totoong selda. Habang naglalakad sila, tinatabig siya ng ibang preso at binabato ng bola sa rehas bilang babala. Pagdating sa selda, nalaman niyang may mga kasama siya at 4 na araw na lang bago siya lumaya. Pero may masama siyang natuklasan, isa sa mga kasama nila ay isang kilalang mamamatay tao na may sayad sa pag-iisip. Napansin niya ang mga libro tungkol sa mga psychopath at mga kakaibang drawing sa dingding. Pagbalik ng mamamatay tao, nagulat si EJ, si Ginseng pala ito. Dahil sa alaala ng nakaraang buhay kung saan pinatay siya ni Ginseng, agad niyang sinugod at binugbog ito. Pero pinigilan siya ng ibang preso. Saka dumating ang kumikislap na bato, at nalaman ni EJ na ang katawan na ito ay sa isang MMA fighter. Noon, napasangkot sa gang ang pamilya ng lalaking ito at kailangan nila ng malaking pera. Kaya pumayag siyang akuin ang kasalanan sa isang hit and run kapalit ng 200 milyon matapos ang paglilitis. Dahil 18 pa lang siya noon, minor de edad pa siya kaya dapat mabilis siyang makakalaya sa probation. Habang inaayos ang kasunduan sa abogado, may lalaking nakamasid sa kanila mula sa dilim, yung lalaking mahilig maglaro ng lighter. Pero noong sumuko siya at inamin ng krimen, namatay pala ang babaeng nabundol, kaya inatulan siya ng 2 taon sa kulungan dahil sa manslaughter. Kalaunan, bumisita sa kanya ang abogado at humingi ng 2 bilyon kapalit ng pananahimik, kung hindi, ibubunyag daw ang lahat sa pulis. Sa isa pang alaala, nakita ni EJ kung paano dumating si Ginseng sa kulungan, nagkunwari itong psychopath para takutin ang mga kasama at maging dominante. Sa kasalukuyan, natawa si EJ sa realization niya, hindi pala baliw si Ginseng, nandito siya dahil siya ang pumatay sa batang high schooler. Kaya sinampal-sampal ni EJ si Ginseng habang binubunyag ang totoo sa harap ng lahat. Hindi makatanggi si Ginseng, kaya pinagpupukpok siya ng mga preso bilang ganti. Pagdating ng oras nila sa likod bahay ng kulungan, inapirin siya ng ibang preso, at labis na natuwa si EJ habang pinapanood yung taong pumatay sa inosenteng bata na ngayon ay siya namang pinahihirapan. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon sila ng klase sa paggawa ng muebles. Habang abala sila sa paglalagari, biglang pinaputok ng isang preso ang talam ng lagari papunta kay EJ. Buti na lang mabilis siyang nakailag, pero tumama ang talam sa pader at tumalbog papunta sa ibang preso, tinamaan ito at agad na duguan. Napasigaw si EJ para humingi ng tulong, at nang dumating ang mga gwardya para isugod ang sugatan, nagsimula namang maghawakan ng mga kagamitan ang ibang preso. Sinabihan nila si EJ na gusto siyang ipapatay ng abogado. Si Ji-young, na isa ring preso, biglang tumakbo palabas dahil sa takot. Pagkaalis niya, nagkagulo sa loob, nagbagsakan ang mga gamit at nagsimula ang rumble. Pero dito nagamit ni EJ ang kakaibang galing ng katawan na tinitirhan niya ngayon, isang MMA fighter. Sa sobrang bilis at lakas ng mga suntok at sipa niya,
nagawa niyang pabagsakin ang lahat ng umatake sa kanya, gamit paminsan kahit anong bagay na mahawakan niya sa paligid. Makalipas ng ilang minuto, bumalik si Ji-young, may dalang bakal na pang-ungos. Naisip ni EJ na hindi pala siya tumakbo para magtago, kundi para kumuha ng sandata para tumulong. Dahil doon, napagdesisyonan niyang kaibiganin si Ji-young. Kinagabihan, nakita ni EJ si Ginseng sa banyo, palihim na pinatalas ang isang patalim para patayin siya. Agad niya itong sinapak, pero pinigilan niya ang sarili na patayin ito, alam niyang madadagdagan lang ang taon ng sentensya niya. Kaya inisip niya ang mas matinding paraan para takutin si Ginseng, sinabi niyang nakikita niya raw ang multo ng batang high schooler na pinatay nito, binanggit pa niya ang mga detalye ng nakaraang buhay na si Ginseng lang ang makakaalam. Pagkasabi niya na hindi titigilan ng multo si Ginseng habang buhay, naduwag ito at napaihi sa takot. Dumating din sa wakas ang araw ng paglaya ni EJ. Bago siya umalis, binigyan pa niya si Ginseng ng gatas sabay sabing, galing yan sa multo. Sa labas, naghihintay ang abogado dala ang pera, pero tinanggihan ito ni EJ. Sinabi niyang gusto na niyang mamuhay ng malinis mula ngayon. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik siya sa pier kung saan niya itinago ang pera noong nakaraang buhay, hindi niya alam na may taong palihim na sumusunod sa kanya. Sa isip niya, panibagong simula na to. Nagpaupa siya ng kwarto at saglit na natulog. Sa gitna ng panaginip, naramdaman niyang may humahaplos sa mukha niya, nanay niya raw, pero paggising niya, panaginip lang pala yun. Sakto namang tumunog ang cellphone niya, tawag mula sa ina ng katawang tinitirhan niya ngayon. Habang umiyak, tinanggap ni EJ ang tawag at nangakong bibisitahin siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, pumunta siya sa istasyon at hinati ang pera sa dalawang bag. Ang isa ay inilagay niya sa locker na makukumpiska kung hindi siya babalik matapos ang 4 na araw. Pagdating niya sa hometown, bigla siyang sinaksak mula sa likod ng isang matandang lalaki, ama pala ito ng biktima ng hit and run na kaso. Galit na galit ang matanda dahil 2 taon lang ang parusa ng pumatay sa anak niya. Humingi ng tawad si EJ at sinabing hindi siya ang may kasalanan, pero bago pa niya maipaliwanag, may narinig silang yabag kaya tumakbo ang matanda. Paglingon ni EJ, si Ji-young pala yung papalapit. Tumakbo ito papunta sa kanya na parang tutulong, pero bigla ring naglabas ng kutsilyo. Noong araw ng gulo sa kulungan, lumabas pala si Ji-young para maghanap ng sandata, at ngayon, ipapatay niya si EJ para sa perang pabuyan ng abogado. Sinubukan pa ni EJ siyang suhulan, pero hindi naniwala si Ji-young at sinaksak siya ng sunod-sunod. Habang unti-unting namamatay si EJ, tumutunog pa ang cellphone niya, tawag mula sa ina. At gaya ng dati, nagising siyang muli sa madilim na silid. Kaunting salita lang ang nasabi nila ni kamatayan bago siya muling binaril. Pagdilat niya, nagulat si EJ, sanggol na siya. Nasa gitna siya ng restaurant at umiiyak ng malakas, kaya humingi ng tawad ang ina sa mga tao bago siya dinala sa sasakyan. Pero pagdating nila sa loob, lumabas ang tunay na ugali ng babae. Nagwawala ito at sinisigawan ng sanggol, tinatawag siyang istorbo. Dahil wala siyang alaala sa bagong katawan at sanggol pa lang siya, hindi dumating ang kumikislap na bato. Pag-uwi nila, pabaya siyang ibinato ng babae sa sofa. Buti na lang, agad siyang binuhat ng mahinahon ng ama. Inakala ni EJ na mas mabait ang ama ng sanggol, pero hindi nagtagal ay lumabas din ang tunay nitong ugali. Nagdala ito ng mga pagkain na paso na at nang tumanggi si EJ na kainin yun, nagsimula itong magwala at murahin siya. Sa gitna ng gulo, dumating ang isang pulis kasama ang isang social worker matapos makatanggap ng ulat tungkol sa posibleng pang-aabuso sa bata. Pumasok sila sa bahay at sinubukang suriin ang kalagayan ng sanggol, ngunit agad silang pinigilan ng ama. Ipinakita nito ang kanyang business card na nagpapatunay na isa rin siyang social worker para sa kapakanan ng mga bata. Dahil dito, humingi ng paumanhin ng dalawa at umalis, iniisip na nagkamali lang sila. Nang makaalis ang mga awtoridad, nagalit lalo ang ina. Sa sobrang galit, ibinagsak niya ang sanggol sa sahig at tinangkang patayin gamit ang unan. Pagbalik ni EJ sa madilim na silid, ipinaliwanag ni kamatayan na may mga pagkakataon daw na kahit mga sanggol ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Sinabihan siya na huwag sanang baliwalain ang buhay bago siya muling binaril. Sa kanyang ika-7 buhay, nagising si EJ sa labas ng istasyon ng tren. Habang ginagamit ang cellphone na nasa bulsa niya, napansin niyang malapit nang mag-expire ang locker niya. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa istasyon, nagmamadaling sumingit sa mga tao, at umabot sa locker bago pa ito buksan ng mga empleyado. Pagkabawi niya ng pera, napansin niya ang sarili sa refleksyon, at laking gulat niya nang makita ang kanyang mukha sa mga patalastas sa paligid ng istasyon. Dumating ang kumikislap na bato at ipinaalam sa kanya na ang katawang tinitirhan niya ngayon ay pagmamay-ari ng isang sikat na modelo na sumikat pa mula high school. Dahil sa magandang hitsura at kasikatan, mabilis ang naging pag-angat ng karera nito, at ngayon ay maraming pera na. Nasiyahan si EJ sa bagong buhay na ito at agad na nagtungo sa bagong bahay niya, sobrang ganda at marangya kaya't gusto niyang panatilihin ito. Habang nag-iikot, napansin niya sa dyaryo ang balitang nahuli ang mga magulang ng sanggol dahil sa pagpatay dito. Kasama rin sa balita ang pagkamatay ng MMA fighter at ang mga aksidenteng nangyari sa habulan ng motorsiklo,
ngunit walang nakakaalam kung ano ang tunay na sanhi ng mga yon. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang kaibigan na nagyayaya sa isang VIP party, kaya nagpasya siyang pumunta. Sanay si EJ uminom, ngunit dahil mahina sa alak ang katawan ng modelong ito, nalasing siya ng husto. Sa gitna ng kasiyahan, nagulat siya nang makita si Theo, na ngayon ay CEO na matapos mamatay ang kanyang kapatid. Kinabukasan, tinanghali si EJ ng gising dahil sa matinding hangover. Ang kapatid niyang lalaki sa buhay na ito ang pumunta para gisingin siya. Papunta raw ito sa Estados Unidos ng Amerika para sa isang linggong biyahe, at ipinangako ng modelo na siya ang magbabantay sa kafe habang wala ito. Sa unang araw pa lang ng pagtatrabaho, naisip na ni EJ na isara ang kafe kapag nakaalis na ang kapatid. Pero nabigla siya nang makita si Jisoo na pumasok. Habang nakatitig, biglang bumalik sa isip ni EJ ang mga alaala nila, ang mga sandaling magkasama sila at ang araw ng kanilang unang pagkikita, nung tinangay ng hangin ang mga papel ni Jisoo at siya ang nakapulot. Habang inaabot niya ang order ni Jisoo, nanginginig ang mga kamay ni EJ sa kaba. Ipinaliwanag ng kapatid niya na araw-araw pumupunta si Jisoo doon para magtrabaho at nananatili hanggang magsara ang kafe. Sinabi rin itong isa na siyang kilalang manunulat. Dahil sa pagkamausisa, hinanap ni EJ ang pangalan ni Jisoo sa internet at nalaman niyang nanalo ito sa isang patimpalak sa pagsusulat at nakakuha ng publishing deal. Nang tanggapin ni Jisoo ang parangal, pinasalamatan niya ang nobyo niyang laging naniniwala sa kanya. Naalala ni EJ ang araw na ipinakita ni Jisoo ang sobra at maling inakala niyang perang abuloy lang yon. Guilt ang bamalat sa kanya, at sa sobrang pagsisisi, tumakbo siya papunta sa bookstore para bilhin ang aklat ni Jisoo. Naalala niyang minsang sinabi nito na isinulat niya sa kanyang mga kwento ang mga karanasan niya sa totoong buhay. Habang binabasa ni EJ ang nobela, napansin niya na marami sa mga bahagi ng kwento ay tumutugma sa mga sandali nilang magkasama, tulad ng araw na nagselos siya sa katrabaho ni Jisoo at nag-aminan sila ng "I love you." Habang umiiyak, napansin din niyang binibenta sa bookstore ang mamahaling ballpen na ipinangako niyang ibibigay kay Jisoo noon. Binili niya talaga yon at pinaukitan ng pangalan ni Jisoo, pero nawala ito nang lumipat siya ng bahay habang umuulan. Kinabukasan sa kafe, dumating ang lalaking nakita niya dati na may dalang bulaklak, kasama ang isang babae at isang batang tumatawag kay Jisoo ng "tita." Doon niya na-realize na kapatid pala ni Jisoo ang lalaki at natawa sa sarili niya sa kahihiyan. Dahil doon, nagpasya siyang panatilihing bukas ang kafe buong linggo para lang sa kanya. Sa sumunod na araw, tinanggap niya ang order ni Jisoo ng mas kalmado at binigyan pa ito ng libreng cake, sabay sabing fan siya ng libro nito. Nagkunwari rin siyang may ideya para sa isang kwento, at ikinwento kay Jisoo si Lady Death at lahat ng buhay na pinagdaanan niya, na parang katang-isip lang. Pagkatapos, hiningi niya ang autograph ni Jisoo at nagulat nang makita niyang ang gamit nitong ballpen ay yung ballpen na may ukit ng pangalan. Ipinaliwanag ni Jisoo na nakuha yun mula sa nanay ni EJ, na pinunot lahat ng gamit niya pagkatapos ng libing. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy ang pagbisita ni Jisoo sa kafe. Madalas silang magkwentuhan ni EJ habang nagkakape. Isang gabi, tinanong ni Jisoo kung bakit hindi pa binibisita ng bida sa kanyang kwento ang ina nito, at sagot ni EJ, baka raw masyado itong masakit. Pag-alis ni Jisoo, may mga dumaan na pulis at narinig ni EJ mula sa isang customer na may regular na kliyenteng na disgrasya. Kinabahan siya at dali-daling tumakbo sa kalsada, napasigaw siya nang makita ang dugo, kaya pinigilan siya ng mga pulis. Pero maya-maya, nakita niya si Jisoo sa karamihan at doon siya nakahinga ng maluwag. Lumapit si Jisoo at nagpasalamat dahil sobrang nag-alala siya, at sinabi niyang ganoon din ang naramdaman niya noon nang mabalitaan niyang patay na ang kanyang nobyo, halos mabaliw siya sa ospital sa sobrang lungkot. Kinabukasan, dinalaw ni Jisoo ang puntod ni EJ at umiiyak habang sinasabing miss na miss niya ito, at pinagmamasdan siya ni EJ mula sa malayo. Pag-alis ni Jisoo, nilapitan ni EJ ang sariling memorial, pero bigla niyang nasalubong ang kanyang ina. Nagkunwari siyang bumibisita sa ibang tao at agad na umalis. Mula sa malayo, nakita niyang nililinis ng kanyang ina ang puntod bago ito tumakbo papunta sa banyo para umiyak ng todo. Hindi na niya nakayanan, kaya tumakbo siya palabas at doon bumigay, sumigaw at halos mawalan ng lakas. Makaraan yun, nagsulat siya ng liham para sa kanyang ina, kunwari ay galing sa isang kaibigan. Sa liham, sinabi niyang iniwan siya ni EJ ng pera pagkatapos nitong mamatay. Dinala niya ito sa lumang bahay nila at iniwan ng sober kasama ang bag ng pera mula sa dati niyang buhay, tapos mabilis siyang tumakbo palayo matapos makita ang mga lumang litrato nila. Habang naglalakad, biglang may bumagsak na signboard mula sa taas at tumama sa kanya, agad siyang namatay. Pero maya-maya, napagtanto niyang panaginip lang pala yun. Kinabukasan, matapos muling makipagkwentuhan kay Jisoo sa kafe, inalok niya itong ihatid pa uwi, habang naaalala niya ang mga panahong magkahawak pa sila ng kamay sa daan. Dahil sa labis na emosyon, sa wakas ay inamin ni EJ ang buong katotohanan kay Jisoo. Kasabay nito, nagkaroon ng ilang flashback na nagpapakita kung paano pinagtatawanan siya ng mga katrabaho ni Jisoo sa opisina dahil sa pakikipagrelasyon niya sa isang waiter.
Ngunit ipinakilala ni Jisoo si EJ ng buong pagmamalaki, hindi pinapayagan ng iba na insultuhan ang kanilang relasyon. Humingi ng paumanhin si EJ kay Jisoo dahil sa pag-iwan niya rito, ngunit bago pa makareact si Jisoo, bigla silang nabangga ng isang mamahaling sasakyan. Agad namatay si Jisoo, ngunit buhay pa si EJ. Nakita niya ang mukha ng driver, si Taeyo. Naintindihan ni EJ na siya ang lalaking may lighter at konektado sa bawat buhay na kanyang pinagdaanan. Kasama rin sa sasakyan ng abogado, ngunit tumakbo ito pag nakita ang mga bangkay. Nang makita ni Taeyo na buhay pa si EJ, isinusuot niya ang gloves para tapusin ito. Hindi nagtagal, nagising si EJ sa madilim na silid. Galit na galit siya at dali-daling kinuha ang baril ni Kamatayan, binaril niya ito sa ulo. Ang ikalawang bahagi ay nagsisimula sa eksenang nakatutok ni EJ ang baril kay Kamatayan. Pinaputok niya ito, at agad na sinubukang bumalik upang ipaghiganti si Taeyo, ngunit hindi gumana ang baril. Sa paglingon niya, naiintindihan niyang kagaya ng tubig na hindi nababasa at apoy na hindi nasusunog, si Kamatayan ay hindi namamatay. Ipinakita nito ng kaunti ang tunay nitong anyo upang ipaalala sa kanya kung sino ito. Pagkatapos siyang asarin sa pamamagitan ng pag-anyong si Jisoo, ang babaeng minamahal niya, na may malupit na ngiti sa mukha, ipinadala siya nito sa susunod na buhay. Sa pagkakataong ito, siya ay muling isinilang sa katawan ni Zhang Jiekyu, isang batang mula pagkabata ay mahilig ng gumuhit. Sa kabila ng kanyang galing, hindi siya kailanman kinilala hanggang sa isang araw ay makita niyang may babaeng nahulog mula sa isang gusali, at doon niya napagtantong ang kanyang sining ay nagmumula kay Kamatayan. Ang mga obrang inspirasyon ay mula sa mga yumaong tao, at dahil dito ay napakalaki ng halaga ng mga ito sa banyagang pamilihan. Dahil dito, mas sineryoso niya ang kanyang sining at siya mismo ang nagsimulang maghanap ng kanyang mga biktima. Ang mga bakas ng kanyang karahasan ay naiulat sa balita bilang gawa ng isang serial killer. Samantala, ang kanyang mga pinta ay naibebenta sa halagang milyon-milyon. Ayon sa salaysay ng baliw, may kabuuang 15 tao ang sinasabing muling isinilang sa kanyang mga obra. Naging masama ang pakiramdam ni EJ hanggang sa siya ay nagsuka habang natatanggap ang lahat ng alaala, ngunit tinanggap niya ang paggamit ng katawan ng isang demonyo upang habulin ang isa pa. Bumalik siya sa lugar ng kanyang huling kamatayan at natagpuan ang panulat ni Jisoo sa loob ng imburnal. Nang gabing yun, nakumbinsi ni Taeyo ang abogado na akuin ang kasalanan sa pagbangga at pagtakas, kapalit ng pamamahala sa isa sa mga sangay ng kumpanya. Ang chip ng kotse, na nagtatala kung sino ang nagmamaneho, ay napunta rin sa imburnal kasama ng panulat. Habang pinapanood niya ang isang panayam ng kanyang kaaway, nagsimulang damyugo ang ilong ni EJ at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, natuklasan niyang may tumor siya sa ulo at isa na lamang buwan ang natitira sa kanyang buhay, na itinuturing niyang sapat upang tapusin ang kanyang plano. Sa isang nakakatawang pagkakataon, interesado si Taeyo sa isa sa pinakamahal niyang obra at naghihintay ito sa kanyang gallery. Nang magkita sila, inasar niya ito sa pagsasabing ginagamit niya ang dugo ng kanyang mga biktima upang likhain ang kanyang mga obra. Sinabi niyang pareho silang naniniwala na sila ay mga Diyos kapag kumikitil sila ng buhay. Hindi nagustuhan ni Taeyo ang komentong yun, ngunit agad namang sinabi ng artista na isa lamang yung biro. Mag-isa sa gallery kasama ang pumatay sa babaeng kanyang minamahal, pinag-isipan ni EJ na patayin ito ngunit naalala niyang binalaan siya ni Kamatayan na kung susubukan niyang pumatay, makikialam ito at diretso siyang ipapadala sa impyerno. Kaya sinabi niya kay Taeyo na ibebenta niya ang painting dito ngunit gusto niyang siya mismo ang maghatid nito, at para doon ay kailangan niya ang address nito. Pagkatapos ng misa para sa kanyang kapatid, kung saan malinaw na pinaburan siya ng kanilang ama, nakatanggap ng tawag si Taeyo na nagsasabing pinaghihinalaan siya ng kanyang ama bilang isang baliw na mamamatay tao at iniimbestigahan siya. Inis na inis siya kaya uminom siya ng gamot at mabilis na umalis gamit ang kanyang kotse, dumaan sa harap ng dalawang investigador na agad siyang hinabol. Nang masukol siya sa isang construction site, nilapitan siya ng pulis na nakapansin na si Taeyo ay nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Gayunpaman, sa isang tawag lamang ay nalutas ni Taeyo ang sitwasyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa hepe ng pulisya. Bukod pa rito, ilang ulit niyang sinampal ang baguhang pulis, pinahiya ito, at ipinakita kung sino talaga ang namumuno sa lungsod. Pag-uwi niya, nadatnan niyang naghihintay na sa loob ng bahay si EJ. Inasar siya nito sa pamamagitan ng pag-apak sa kanyang mamahaling sasakyan. Nagsimula silang mag-away, at binugbog ni EJ si Taeyo. Tumakbo si Taeyo papunta sa kanyang Ferrari, kinuha ang baril, at binaril si EJ. Akala niya ay napatay na niya ito kaya lumapit siya, ngunit nagulat siya nang makitang suot ni EJ ang isang bulletproof vest. Nasukol ni EJ si Taeyo at dinala ito sa loob ng bahay. Gayunpaman, habang naghahanda siya para sa kanyang paghihiganti dahil sa tumor sa kanyang ulo, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, natagpuan niyang nakatali siya sa isang stretcher. Ibinunyag ni Taeyo kung paano niya natuklasan ang kanyang pagkagusto sa kamatayan. Isang araw, habang papunta siya sa opisina, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, ang parehong lalaki na nakita ni EJ sa simula ng serye na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman.
Ngunit nakaramdam si Taeyo ng matinding kasiyahan habang pinapanood ang taong naghihirap sa lupa, at sa sandaling yun ay naramdaman niyang isa siyang Diyos. Noong una siyang pinigilan ni EJ at sinabi ang mga detalye ng gagawin niya rito, mas lalo pa siyang ginanahan dahil hindi pa niya kailanman naisip na pumatay sa ganoong paraan. Para sa kanya ay isang regalo yun, at ngayon ay susubukan niya ang bagong paraang ito kay EJ. Ito ang naging pinakamasakit at pinakamahirap na kamatayan na naranasan ni EJ. Gayunman, sa ikinagulat ni kamatayan, natawa si EJ habang ginagawa ito sa kanya. Mayroon palang mga nakatagong kamera na nag-record ng ginawang kalupitan ng negosyante. Bahagi yun ng kanyang plano. Dahil hindi niya ito maaaring patayin, sisirain niya ito sa ibang paraan. Ipinadala siya ni kamatayan sa kanyang susunod na buhay bilang si An Ji-young, isang investigador na nawala ng ama noong bata pa siya, at isa ring pulis. Nang makapasa siya sa pagsusulit sa pulisya, nagkasakit ang kanyang ina dahil sa takot na baka mamatay din siya tulad ng kanyang ama. Dahil dito, nangako siya na hindi siya malalagay sa panganib at nagpas siyang maging isang karaniwang investigador lamang upang mabuhay. Hindi siya nirerespeto ng kanyang mga kasamahan dahil itinuturing siyang duwag. Kahit matapos mamatay ang kanyang ina, patuloy pa rin siyang umurong sa oras ng aksyon, dahilan upang mawala ang respeto kahit ng kanyang kasangga. Sa kalye, napansin niya ang dati niyang kasama sa selda na siyang pumatay sa kanya sa ikalimang buhay. Habang tinatakot nito ang isang lalaki gamit ang kutsilyo, nilapitan nito ni EJ at nilinlang sa pagsasabing siya ay ang dating kasama nitong muling nabuhay, kaya't napaamin niya ito sa harap ng maraming taong nagre-record ng video. Nang atakihin siya, ginamit niya ang kanyang kasanayan at madali niyang napigilan ito hanggang sa madala ng ibang pulis. Ang video ay kumalat sa internet at telebisyon, dahilan upang tumaas ang respeto hindi lamang sa kanya kundi sa buong puwersa. Bumalik si EJ sa bahay ng artista upang kunin ang ebidensya ng kanyang huling kamatayan. Gayunpaman, habang tumatawag ng backup ang kanyang kasamahan, gumawa si EJ ng kopya ng mga recording at binura ang mga orihinal na video. Maraming piraso ng ebidensya ang natagpuan doon na nagpapatunay na ang artistang si Jung Yoo-chul ang serial killer na ginawang sining ang kanyang mga biktima. Dahil dito, labis na natuwa ang kanyang hepe, at nagbiro pa kung siya ba ay sinaniban, dahil mula sa pagiging duwag ay bigla siyang naging pinakamahusay na pulis sa buong unit. Ngunit hindi natuwa si Taeyo. Pagdating niya sa lugar ay pinigilan siya ng isang pulis na nang-asar pa sa pagsasabing ang mga mamamatay tao ay palaging bumabalik sa pinangyarihan ng krimen. Bukod pa rito, nakita niyang pinag-uusapan sa telebisyon ang investigador na ngayon ay nagiging isang bayani sa paglaban sa krimen. Dahil dito, tinawagan niya ang kanyang mga koneksyon at sinimulang planuhin ang pagpatay sa bayani ng pulisya. Dahil hindi nagtitiwala sa sistema, personal na ibinigay ni EJ ang mga video ng krimen sa isang mamamahayag. Paglaon, natuklasan niyang iniimbestigahan ng kanyang ina dahil sa backpack na puno ng pera na iniwan niya para rito, dahil nakuhanan ng kamera na isa sa mga biktima ng investigasyon ang nag-abot nito. Kinausap niya ang kanyang ina habang nagpapanggap bilang isang pulis upang malaman kung ayos lang siya. Sa sandaling yun, nakita niyang suot nito ang sapatos na regalo niya. Ginamit niya ang pagkakataon sa hindi nakatali nitong tali ng sapatos upang maitago ang kanyang emosyon habang nakikita ito sa ganoong sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, nag-iwan siya ng pagkain sa pintuan ng kanyang ina ngunit nasuukol siya ng isang maton na ipinadala ni Taeyo. Samantala, natuklasan ni Taeyo na umuusad ang kanyang ama sa investigasyon laban sa kanya. Dahil sa matinding galit, hinarang niya ang isang tsuper sa kalsada at sinaksak ito upang maibsan ang kanyang inis. Isa sa kanyang mga tauhan sa telebisyon ang nagbigay babala tungkol sa video ng kanyang pagpatay na ibinigay ng investigador sa media. Nang subukan niyang tawagan ng taong ipinadala niya upang patayin si EJ na laman niyang ito ay nahuli at nasa himpilan na ng pulisya. Gamit ang kanyang impluensya, pinapante ni Taeyo mismo ang hepe ng pulisya upang ayusin ang isang pagpupulong kasama ang investigador. Sinubukan siyang suhulan ni Taeyo ng malaking halaga ng pera at kapangyarihan, na nangakong gagawin siyang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Tumanggi si EJ at sinabing ang kanyang layunin ay wasakin siya ng tuluyan. Gayunpaman, paglaon ay nakita ni EJ na may isa pang plano si Taeyo. Nagdesisyon itong sumuko sa mga awtoridad, at umamin na siya ang responsable sa pagkamatay ni Jung Yoo-chul, ngunit iginiit na ginawa niya yon upang ipagtanggol ang sarili dahil siya ay dinukot at muntik ng maging isa pang biktima. Bukod dito, ang mga ipinakitang larawan sa telebisyon ay pawang si Taeyo lamang ang dinadala ng mamamatay tao, na nagpapatibay sa kanyang bersyon. Mananatili pa rin siya sa kustodiya, ngunit ang isang kilusang nilikha ng kumpanya ay naglabas ng pahayag na suportado siya ng lahat, at tinawag pa siyang isang bayani. Dahil hindi nakagawa ng kopya si EJ ng mga video, wala siyang paraan upang patunayan sa kanyang hepe na peke ang mga larawan. Nakalabas si Taeyo mula sa himpilan ng pulisya sa mismong gabi ring yun bilang isang inosente, habang si EJ ay dinukot ng ilang tiwaling opisyal. Habang umiinom ng gamot at nagpapahinga sa loob ng kanyang jet papalabas ng bansa, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Nakita niya ang isang video na naglalantad ng lahat ng pagpatay na kanyang ginawa, kasabay ng isang babala na ang eroplano ay sisabog pagkalipas ng 30 segundo.
Sa takot, mabilis niyang kinuha ang parachute at tumalon mula sa eroplano ilang segundo bago ang pagsabog. Ligtas siyang nakalapag, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nasagasaan siya. Pagkatapos ng aksidente, lumitaw ang investigador sa harap ni Taiyo. Ibinunyag na 2 linggo bago ang pangyayaring ito, noong buhay pa siya bilang isang biyerang mamamatay tao, alam niya kung saan itinatago ng pinunong kriminal ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang mga kliyente. Kinuha niya ang hard drive na naglalaman ng mga ebidensya, at dahil sa mga alaala niya tungkol sa kanyang kapatid, alam niyang nakatago sa panulat ang mga gamot ni Taiyo, kaya't pinalitan niya ito ng pampatulog. Ang kanyang kasamahan ay palaging nasa tabi niya at tinakat pa ang kanilang mga kapwa-pulis upang magsinungaling kay Taiyo. Gamit ang mga kasanayang nakuha niya sa lahat ng kanyang naging buhay, isinagawa niya ang plano sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bomba sa eroplano. Habang ito ay paalis, naipakita ito sa media at sa telebisyon. Ipinakita rin doon ang pag-upo ni Taiyo sa pinunong kriminal upang ipapatay ang sarili niyang kapatid, bukod pa sa video kung saan inamin ito ang lahat ng kanyang mga krimen bago patayin ng serial killer. Bago pa man magising si Taiyo, tumalon si Lee Jae mula sa eroplano at inantabayan na nito sa lupa habang sinusundan ng mga bakas ng pagsabog at ang GPS. Gayunpaman, dahil sa matinding pagnanais na maghiganti, nagpasya si Lee Jae na patayin siya. Kahit ang mismong paglitaw ni kamatayan, na handang dalhin siya diretso sa impyerno, ay hindi nakapigil sa kanya. Hanggang sa malaglag mula sa kanyang bulsa ang panulat ni Jisoo, at inakalang ito ay palatandaan mula sa babaeng minamahal niyang pinoprotektahan siya, kaya tinalikuran niya ang pagpatay kay Taiyo, at nakaiwas sa habang buhay na kaparusahan sa impyerno. Bumangon si Taiyo at tinangka siyang atakihin mula sa likod, ngunit nahila ng hangin ang kanyang parachute, dahilan upang siya ay masagasaan ng isang dumaraang truck. Sa himpilan ng pulisya, hinarap ng investigador ang abogado ni Taiyo at sinabi rito na ang tanging makapagliligtas sa kanya sa paglilitis at makapagbibigay ng kanyang kalayaan ay ang memory card. Naantig ang damdamin ng abogado at nagpasalamat, ngunit sinira ni Lee Jae ang memory card dahil karapat-dapat itong mabulok sa kulungan sa lahat ng pagkakataong tinakpan niya ang mga kasalanan ni Taiyo. Malaki ang naging epekto nito kay Park Taiyo. 3 mataas na opisyal ng pulisya ang tinanggal sa pwesto, at nagbitiw sa tungkulin ng kanyang ama, na nag-iwan ng kumpanya sa mga kamay ng mga shareholder. Dinalaw ni Lee Jae si Taiyo sa ospital, kung saan nabubuhay lamang ito sa tulong ng life support at nawala na ng 2 binti. Pagkatapos ay dinalaw niya ang memorial ng kanyang dating kasintahan at nagpasya siyang ipagpatuloy ang buhay bilang isang investigador at patuloy na labanan ang krimen. Kasama ang kanyang kasanggang si Jihan, nagpatuloy silang manghuli ng iba't ibang mga kriminal. Unti-unti na siyang nasasanay sa ganitong uri ng buhay, naniniwalang darating ang araw na mamamatay siya sa isa sa mga operasyon. Ngunit palaging pinoprotektahan siya ni Jihan. Nasugatan si Jihan sa isang operasyon, at sa ospital ay nakilala ni Lee Jae ang pamilya nito na labis ang pagmamahal sa kanya at laging nag-aalala tuwing pumapasok siya sa trabaho. Nangako si Lee Jae sa anak ni Jihan na palagi niyang poprotektahan ng kanyang ama upang makabalik ito ng ligtas sa kanilang pamilya. Gayunpaman, sa isang habulan sa bubong ng isang gusali, hindi nila napansin na armado ang kriminal. 2 beses itong nagpaputok at tinamaan si Lee Jae at ang kanyang kasamahan. Sa pagtatangkang protektahan ng kanyang kaibigan at pamilya nito, hinabol niya ang kriminal, ngunit ilang ulit pa siyang binaril sa tiyan at silang dalawa ay nahulog mula sa gusali. Pinagalitan siya ni kamatayan dahil patuloy pa rin siyang makasarili. Sinabi ni Lee Jae na hindi niya ito maintindihan dahil sa pagkakataong ito, isinakripisyo niya ang sarili upang mailigtas ang iba. Tumawa lamang si kamatayan sa kanyang mukha, tinawag siyang hanggal, at ipinadala siya sa kanyang susunod na buhay. Sa pagkakataong ito, bilang isang pulubi, nanunood siya ng balita kung saan iniulat na ang police detective, na itinuturing na bayani, ay namatay sa isang habulan matapos mahulog mula sa gusali. Nagpasya siyang dumalo sa libing, ngunit sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng pang-aalipusta, inakala ng lahat na naroon lang siya para sa libreng pagkain at gusto siyang paalisin dahil sa mabahong amoy. Binigyan pa siya ng sheriff ng bag ng pagkain para lang lumayo. Habang palabas, naitulak siya sa gilid dahil dumating ang Prime Minister upang parangalan ang yumaong bayani. Sa una, nakaramdam siya ng pagmamalaki, ngunit agad niyang naalala na isa lamang siyang pulubi. Habang naguguluhan kung sino pa ba talaga siya, nakita niya ang kanyang partner na umiiyak sa hagdan. Tinangka niya itong damayan, ngunit sinigawan siya dahil puno ito ng galit at pagkakasala sa kanyang pagkamatay. Muli siyang dinalhan ng memory stone upang bigyan ng bagong alaala, ngunit hindi na niya ito kinaya at tumakbo palayo. Nadapa siya sa hagdan, tumama ang ulo, at namatay bago niya matanggap ang mga bagong alaala. Doon niya naintindihan kung bakit siya tinawag ni kamatayan na hanggal, dahil ipinagmamalaki niya ang mga tagumpay na hindi kanya, gamit ang mga kakayahan at alaala na hindi sa kanya. Higit pa roon, sinabi ni kamatayan na nasayang lamang ang kanyang sakripisyo dahil hindi naman talaga mamamatay ang kanyang partner sa araw na yun. Pagod na sa larong ito, hindi na niya nais malaman kung sino ang susunod niyang katauhan.
Tumakbo na lamang siya upang hanapin ang kanyang katapusan. Ngunit hinawakan siya ng Truth Stone at ipinakita sa kanya ang susunod niyang buhay, isang ordinaryong tao na may magandang trabaho, asawa, at masayang pamilya. Ngunit nawalan siya ng trabaho. Dahil dito, hiniwalayan siya ng kanyang asawa dahil hindi na raw siya kayang suportahan ang pamilya. Sa sobrang desperasyon sa kabiguan, hiniling niyang mamatay. Kaya't sinunod niya ang kapalaran at tumayo sa harap ng kotse ni Taiyo, kung saan siya nahagis sa gilid ng kalsada. Mula sa sandaling yon, nakatakda na ang kapalaran ni Lee Jae. Ang taong yun ang namatay sa kanyang mga bisig sa simula ng lahat, at siya rin ang dahilan kung bakit nagising ang pagnanais ni Taiyo na pumatay, na nagdulot ng sunod-sunod na hit and run, kabilang ang pagkamatay ni Jisoo. Ang paghawak ni Lee Jae sa kanya ang naging simula ng mga pangyayaring tuluyang nagbago ng kanyang buhay, at yun ang plano ni kamatayan mula pa sa simula. Pagbalik niya sa purgatorio, nais na lamang ni Lee Jae na tapusin ang lahat sa kanyang huling buhay. Ngunit may isa pang laro si kamatayan, paggising niya, nasa bahay siya. At laking gulat niya nang makita ang sarili sa salamin, nasa katawan siya ng kanyang ina. Sa pagtanggap ng mga alaala nito, napagtanto niyang kakaunti lamang ang alam niya tungkol sa kanyang sariling ina. May mga pangarap ito, isa na roon ang magkaroon ng masayang pamilya. Nagmahal ito at nagkaroon ng anak, ngunit nang mamatay ang asawa, silang dalawa na lang ni Munting Lee Jae ang naiwan. Pinalaki siya ng kanyang ina nang may labis na pagmamahal sa kabila ng hirap at pag-iisa. Nawalan siya ng trabaho dahil sa pag-aalaga sa anak ngunit hindi siya sumuko, tinanggap niya ang anumang maliit na trabaho para masuportahan ito, kahit tila hindi pinahahalagahan ni Lee Jae ang mga sakripisyo niya. Palagi siyang naniniwala sa kanyang anak at sinisikap nitong pasayahin siya, ngunit hindi kasing tatag ng kanyang ina si Lee Jae. At siya rin pala ang tumatawag sa anak sa gabing ito'y sumuko. Ang sakit ng malamang patay na ang kanyang anak ay labis na hindi niya kinaya, kaya siya ay nawalan ng malay. Kinailangan pa rin niyang harapin ang pinakamasakit na bahagi, ang kilalanin ng bangkay ng anak sa morgue. Kasama si Jisoo, pinanood niyang ang tanging anak niya ay sinusunog sa cremation. Mula noon, ang kanyang buhay ay naging dagat ng kalungkutan. Sa trabaho, itinuring siyang malas, at ayaw siyang lapitan ng mga tao. Doon lamang napagtanto ni Lee Jae kung gaano niya nasaktan ang kanyang ina at kung gaano siya naging makasarili sa kanyang naging desisyon. Kaya't nagpasya siyang mabuhay bilang kanyang ina, bilang parusa sa sarili. Nahihiya siya ngayon sa paraan ng kanyang pagkamatay, ngunit nagpasya pa rin siyang magpatuloy sa trabaho. Habang tumatagal, nagsisimula ng manghina ang kanyang mga tuhod. Sa bahay, habang umiinom ng gamot sa pananakit, napansin niya ang isang savings account na itinabi ng kanyang ina, ipon nito para mabilhan siya ng bahay kapag siya'y mag-aasawa na. Ngunit kahit may pera na ngayon, hindi pa rin ito napapawi ang lumalalim na kalungkutan sa kanyang puso. Habang nakatingin sa kanyang sariling memorial, napagtanto niyang araw-araw palang dumadaan doon ang kanyang ina pagkatapos ng trabaho, upang makita ang anak na nawala sa kanya. At sa bawat pagdalaw, sinisisi nito ang sarili, iniisip na nararapat sana si Lee Jae sa isang mas mabuti at mas matalinong ina na makapagbibigay sa kanya ng masayang buhay. Lalong naging masakit ang bawat alaala. Naalala rin niya ang araw kung kailan nangako siyang dadalhin ang kanyang ina sa bundok kung saan unang nagkakilala ang mga magulang niya. Kaya kahit masakit na ang mga tuhod, nagpasya siyang tuparin ang pangakong yun. Sa kabila ng hirap, nakarating siya sa tuktok ng bundok at naisalayan ang napakagandang tanawin. Doon, sa katahimikan, taimtim siyang humingi ng tawad sa kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit habang pauwi, nadulas siya at nahulog sa gitna ng kagubatan. Dahil sa matinding pinsala sa kanyang binti, hindi siya makalakad at paulit-ulit siyang sumigaw ng tulong, ngunit walang nakarinig. Tumanggi siyang hayaan ang kanyang ina na mamatay sa ganitong paraan. Sa lahat ng natitira niyang lakas, gumapang siya hanggang sa marating ang daan, kung saan siya sa wakas ay nailigtas. Nagising siya sa ospital na may bali ang binti. Sa kabila nito, pinili niyang bigyan ng kanyang ina ng mahabang buhay. Nabuhay siya ng karagdagang 32 taon sa katawan ng kanyang ina, at sa kanyang mga huling sandali, parang pelikula ang lahat ng pinagdaanan niya, mula simula hanggang dulo. Sa isang tahimik na hapon na may magandang tanawin, nakamit niya ang pinakapanatag at pinakatapat na kamatayan sa lahat. Sinabi niya kay kamatayan na hindi siya makapaniwalang namimiss niya ito matapos ang lahat ng iyon. Ngunit para kay kamatayan, hindi pa nga raw lumilipas ang isang segundo. Nagmakaawa si Lee Jae para sa isa pang pagkakataon, isang buhay muli, bilang siya mismo. Ngayon, naiintindihan na niya ang kahalagahan ng bawat sandaling nabubuhay at ang tanging hiling niya ay may akap ang kanyang ina kahit isang beses pa. Binati siya ni kamatayan dahil sa mga salitang yun, na ipanalo na niya ang laro. Ngunit may isang kondisyon, magkakaroon lamang siya ng isang pagkakataon, isang bala. Kung hindi ito pumutok, haharapin niya ang paghatol ng Diyos. Kinuha ni Lee Jae ang baril at sa kanyang kaligayahan, ito ay pumutok. Bumalik siya sa tuktok ng gusali, sa mismong sandaling bago siya sumuko. Ngunit sa pagkakataong ito, sinagot niya ang tawag ng kanyang ina. At habang lumilipad palayo ang kanyang liham para kay kamatayan, tuluyang nagtapos ang laro ng kamatayan.
Ipinapakita sa seryeng ito na ang pagkitil sa sariling buhay ay isang kaduwagan at pagiging makasarili, na tila hindi iniisip ang maraming taong maapektuhan nito. Ang mga taong papasan ng problema at responsibilidad na iniwanan mo, at ang lungkot at pagkabiyak ng mga puso ng mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.